good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, ngayon naman tingin naman tayo ng mga stock doon sa mga most active, top gainers, saka top loser. So selective stock lang ang ating pipiliin. Magbe-base tayo doon sa number of volume at saka yung yung value niya. So saka yung siguro isa rin sa mga kuha natin is yung tinatawag natin na number of trades na nangyari sa kanya. So sa araw na ito. So ilan dito sa mga most active, top gainers saka top loser is nandun na rin sa tinatawag natin na trending ngayon. So wag muna tayo mag-focus guys sa trending kasi nga kung tayong lahat ay magpo-focus naman sa nag-trending lang na stock, so doon lang iikot, so baka makaligtaan din natin na yung mga ibang stock pa rin na pwede nating pag-tradean. So lalo doon sa mga small time trader na tulad natin, so may mga stock kasi na doon sa trending na hindi naman natin afford bumili doon kasi limited lang yung tinatawag natin na capital. So, simulan natin guys ang ating technical analysis sa mga stock na yon. So, mamimili tayo guys. So, lalo dito sa most active guys. So, ang ilan dito guys is nasa trending na. So, wag natin isama si Aret guys kasi nasa trending na yan. So, simulan natin kay SM. So, halos dito guys, itatalakayin natin dito yung mga stock na to. So, pili tayo guys SM. So, kay SM guys, kung makikita nyo, ang Bollinger Band niya sa RSI niya is nag-hit ngayon below 50 yung RSI. So, possible at yung tinatawag natin na Bollinger Bands is nagkaroon ng pag-narrow o pagkaroon ng sideways na galaw yung dalawang band niya. So, possible at yung candle na ibinigay niya ngayon is red candle at cross below dito sa tinatawag natin simple moving average. So, possible yan guys na kapag red candle pa ang binigay niya bukas dito, possible na magkaroon to ng downtrend na magkaroon siya ng downtrend ng price. So, tingnan natin kay SM. So, may 1.24k siya ngayon na number of trades. So, medyo maganda. Pero ang kanya, nag-down siya ng 20 pesos. So, 2.2%. So, hindi magandang indication yan. Kung yung opening niya nung nakaraan, Fridays, is medyo mas mababa pa siya doon sa closing ngayon. Mas mababa pa ang closing niya ngayon. So, may possible na magkaroon to ng tinatawag na pagbagsak at yung RSI niya nga. So, naibali niya below 50. So, possible na magda-down tong sa SM. So, tingnan natin guys, ang indication nito mag-down bukas is another red candle dito. Pero kapag nag-green candle to, nag-green candle to at naka-cross pa rin dito sa o nakahag pa rin yung candle mo dito sa simple moving average at itong yung simple yung dalawang Bollinger Band mo is medyo sideways ang galaw, possible na magkaroon tayo ng tinatawag na retracement of price. So, ang indication nun guys, magpapanibagong formation of trend. So, hindi natin alam kung anong trend yun ang kanyang ipoform. Pero bukas, kapag nag-widening to at nag-red candle, possible na downtrend sa SM. So, sumunod guys. So, kay TEL. So, nakaraan pa to. Downtrend na rin to nakaraan. So, mapapansin nyo guys, si TEL o PLDT is pa downtrend na rin. So, nung Friday, nag-cross siya o nag-hug na yung red candle niya. So, medyo mas mababa na siya, nag-cross na siya below dito sa kanyang simple moving average at yung opening niya rin ngayon is below na rin sa simple moving average dito kay tinatawag natin na Bollinger Band. So, pero ang Bollinger Bands niya guys is nagkakaroon pa ng tinatawag na pag sideways. So, kapag red candle din to bukas o nag-green candle siya dito, so may possible na magkakaroon tayo ng tinatawag na sideways ng movement ng price. Pero kung mag-red candle at tatuluyan siya na bumaba yung RSI niya bukas, so may possible na magkakaroon siya ng pagbagsak ng presyo. So, possible nabigay siya ng dividend. So, ngayon yung excluded date niya. So, August 17. So, possible na
hanggang ngayon lang. So, bigay siya ng dividend. So, ngayon nga, bababa yung presyo niya. So, syempre, yung capital, yung kinita niya, nabawasan. So, yung pinaka-financial niya. So, kasi bibigay niya yun sa mga tinatawag natin na mga stockholder niya, sa yung mga trader na nakabili ng stock dito. So, magbibigay siya ng dividends. Kaya, mababawasan yung pera niya. At possible na bumaba din yung presyo niya. So, yun ang titingnan natin, guys. Kung sideways lang ang galaw ng Bollinger Band niya, so, may possible na magkakaroon din ng sideways yung movement niya nitong price niya. Pero kapag yung red candle to at bukas at nagtuloy ng pag-widening ito, so possible at tumuloy ang RSI niya, so possible din na magkakaroon siya ng downtrend ng price. So kung makikita niyo si TEL, guys, halos nandito na siya, halos na-meet niya na yung 2019 na price na pinaka-highest ng 2019. So medyo malabo pa tong maabot itong price na to, guys. So kaya mapasasabi ko na may downtrend na to kasi nga ito nag red candle na siya dito. So number of trade, guys, so may 1.82k siya. So ang laki ng volume niya, 125.64. So possible magbi-below 50 pa to, guys. So doon siya maglalaro sa below 50, then baka saka siya magkaroon ng reversal ng presyo pag nag below 50 siya. So maglalaro muna siya sa ilalim nito. So possible na doon ang tinatawag natin na reversal. So hintay-hintayin natin, guys, kung saan siya mag-bounce back pabalik. Si PLDT o si TEL. So kasi nga medyo sideways ang galaw niya at yung candle niya medyo ay red candle na nasa ilalim na nito. So hindi siya nakahag, guys, nasa ilalim talaga yung opening niya. So possible may downtrend yan, guys. So sumunod, guys, na tingnan natin kay TEL is si Pure Gold. So may 156.14 volume siya, pero may downtrend siya na 1.68%. So yun nga, guys, halos nagpo-form siya ng single pattern candle na red candle. So ibig sabihin yan, kapag single pattern candle, kung candle ang pagbabasihan natin, may downtrend na to kasi single pattern na to, guys. Tatlong single pattern at halos nagmula rin siya sa tinatawag natin na overbought. O halos lumapit siya sa overbought. At ngayon yung RSI niya tuloy-tuloy yung pagbagsak, guys. So possible kapag nag below 52, guys, bukas, so at another red candle mag-cross na dito, so may pagbaba na to Pure Gold. So tingnan na rin natin ang indication ng report ng about dito sa MECQ. So kung ano yung maging ng susunod na hakbang ng gobyerno para sa MECQ. So may indication din yung, guys. So possible kasi kapag nagtuloy ang indication, guys, baka may pagbagsak pa to kasi halos yung operational, so yung tao hindi makakalabas gaano. So tingnan natin, guys. Sisilip tayo ng isang indicator na magko-confirm diyan. So yun nga, guys, kung napapansin nyo yung isang indicator na to, ito ginagamit ko na isa pang indicator. So ito, yung ADX, Average Distribution Index. So nung nakikita nyo, below 20 yung ADX niya. So isang indication yun, guys, kapag below sa 20 ang ADX mo at going downtrend, possible na masyadong weaken yung trend, magwi-weak yung trend. So babagsak yung trend. So bababa. So yun ang indication nun, guys. So bababa siya. So wala siyang strong trend na uptrend. So ang binigay niya is weakening of trend. So possible may pagbagsak nga to ang presyo ni Pure Gold. So sumunod, guys, kay DMC. So sa DMC may 150.32. So pero ang nakikita natin ngayon dito, guys, so wala, nasa taas naman siya. Nasa taas naman siya ng tinatawag natin na tinatawag dito yung simple moving average dito kay Bollinger Bands. At isa pa, yung RSI mo below 50 pa. So yung ADX mo nandito pa lang naman sa between 20 and 40. So medyo may trend pa yan, guys, na mangyayari na strong trend. So ang hinihintay lang nito is reversal. So ang nangyari, guys, negative lang ang kita niya ngayon ng 1.92 billion, equivalent ng 64.09%. So compare doon sa first quarter, pero ibig sabihin may income pa rin siya, guys. May revenue pa rin siya na nangyari si DMCI. At saka pa isa, guys, magandang indication rin ni Aret ngayon sa may pagtaas pa siya. So ibig sabihin madadala itong si DMCI kasi real estate to, guys, si DMCI. So possible na nagpopondo, guys. So may naglalaro dito, guys, naglalaro yung company, guys. So may possible na nag-iipon siya ng volume dito, guys. Baka pag na meet niya na yung required volume niya, baka sakali na
iangat niya na to guys. So tingnan natin to guys ha. May isa akong palatandaan diyan o tinitingnan. So nakikita nyo current asset niya 108, total asset is 109. So medyo malaki pa guys. Medyo malaki pa. So ibig sabihin magbebenta pa siya ng asset niya guys. So nagbebenta pa siya, nagbibigay pa siya ng asset. So hindi pa ganun kalaki yung asset na ibinibigay niya. So possible or either napataasin niya muna yung presyo o papataasin niya yung presyo guys para sumabay yung mga investor. So saka baka pataasin niya yung presyo guys. May indication na ipapataas. So pag nagbenta siya, siyempre papataasin mo para mainganyo mo yung mga trader. Ipapag-green mo itong candle. Magi-green magkakaroon ng green candle. So may volume ka. So saka siya bababa. Pero or iangat niya yung RSI 50. So yun ang indication na nakikita ko dito guys ha. May volume siya na kaya pang ibenta. So possible may pagtaas pa to yung presyo guys. At nasa above pa yung price candle mo dito kay simple moving average ng Bollinger Band. So medyo nagkakaroon ng narrowing. So kapag nagkaroon to ng tinatawag na sideways na o neutral na paggalaw yung Bollinger Band mo, so medyo magpa-flatten yung paggalaw niya guys. At itong si RSI is magkaroon ng twist or kahit magkaroon ng isang green candle to guys. So possible babalik to si RSI sa above 50. So try niya dito na magkuan guys. So kung mapapansin niyo yung candle na to guys, yung drop na to, try niya na magkaroon ng trend ng mag-hit sa RSI 50 above, pero medyo hinihila siya. So nagkakaroon lang siya ng konting kwan guys, yung parang nagre-retracement lang siya ng presyo. So possible may uptrend to guys. So medyo malayo yung presyo niya compare nung sa kwan niya guys sa mataas na presyo. So maganda rin kwan si DMCI guys yun. Isa rin sa sinasabi ko yun guys, tulad natin ng mga small time trader. So dun sa mga trending, medyo malaki yung price nila. So magtingin din tayo dito, baka may makita din tayo na price na magkaroon ng uptrend formation. So isa na to si DMCI guys. So kahit red candle yan, nasa taas naman siya ng RSI mo. Nasa taas naman siya ng simple moving average mo dito sa Bollinger Band. So, yun nga, kahit red candle, ilang red candle na sumusunod guys, pero nasa baba pa yung parabolic SAR mo. So, ibig sabihin niya guys, may indication na may pagtaas pa talaga yung presyo niya. Hindi niya pa inaangat guys So, yung trend, hindi pa pinoform guys Wala pang form na trend. So, wala pang confirmation kung anong trend ang ganito. Pag green candle at bumuka to guys, bukas, at nag-break siya sa RSI 50, so possible na may uptrend at pagtaas ng presyo. So, yun ang masasabi ko dito kay DMCI. So, sunod tayo guys sa medyo SEC. So, nag-trending yan. So, ganun din si dito. So, dito tayo kay medyo JGC o JG Summit in Holding. So, medyo retracement ang nangyayari sa kanya guys. Ayun nga, above yung mo, RSI sa 50. So, nag-cross ngayon, then nagkaroon ka ng green candle. Kahit nagbigay, so, possible na gawa din ng dividend. So, medyo malapit na magbigay ng dividend siya, excluded yung October 27 to September, October. So, possible. Ito rin ang indication kung bakit siya nag-green candle ngayon, guys. So, baka maraming nagbenta. So, baka nagbenta siya ng stock niya. So, maraming nakabili. So, maraming bumili o maraming trader ang nagbenta. So, baka sinalo. So, ibig sabihin niyan guys, at yung ADX mo, so flatten ngayon, so hindi siya natuloy yung pagbaba, so nag-flatten. So, may indication guys na magkaroon ng reversal ng ADX. So, kapag ang ADX mo is nag-cross above 20 at nagtuloy-tuloy pagtaas, so sumabay dito sa RSI. So, ibig sabihin, may strong trend. Kapag nag-above 20 na, may strong trend na yun na sinasabi. At ito, magkaroon ng isang green candle or kahit isang green candle lang guys o dalawang magasunod na green candle ang ipoform. So, ngayon guys, napapansin ko dito guys, yung kanya matagal na nagkakaroon ng narrowing. So ito gusto mag-confirm pero binabalik. So tingnan nyo, mag-confirm siya dapat ng downtrend, di ba? Confirmation ito ng downtrend guys kasi red candle na Pero ngayong araw is binalik niya. So pinananaro niya, ibig sabihin nagkakaroon pa ng sideways, wala pang tinatawag, ibig sabihin to pulse indication to guys kasi hindi pa naman nag-confirm yung upper band mo So, dapat kung mako-confirm mo to na totally magkaroon siya ng trend formation, ibig sabihin, dalawa yung magbubuka nito guys. Dalawang band ang magbubuka, yung upper sa lower band. So, wala pang confirmation. So, ngayon, kung ang confirmation siya is narrowing, ibig sabihin, magkaroon ng sideways yung presyo at baka maghihintayin na yung ADX ay magkaroon ng uptrend. So, pag nag-uptrend ang ADX bukas, at ito ang RSI magtuloy-tuloy. So kahit magkaroon lang siya ng konting trend dito guys, basta nasa taas siya ng 50 at mag-green candle. So possible may uptrend tong si JG Summit Holdings Corporated. So isa rin din guys. So si First Gen.
So may 102.88 million value. So 3.98% ang pagtaas. So green candle. So nagtatry pa lang. So yun nga guys, hindi rin natuloy yung ADX. So nagkakaroon ng pag-flatten. So RSI nagtatry ng uptrend. So magka-cross 50. So green candle. So possible kapag nagkaroon ng green candle, so first gen, so possible construction to si first gen, alam ko eh. So possible magkakaroon to ng uptrend. So yun nga guys, pansinin nyo itong kanya guys, itong dalawang band. So halos nagkakaroon ng pag-widening guys. So nagkakaroon siya ng widening at green. So sana pag nagtuloy-tuloy bukas ngayon, nag-confirm to guys ng widening yung upper band niya, at ito nagtuloy ng pag-widening at naging green candle. So possible may uptrend pa konti guys na mangyayari dito guys. So sa price range kung i-check natin, so halos 14% pa guys. Kung i-break niya to guys kung i-meet niya to, so halos may 14%. So profitable pa siya guys. May indication pa na may profit pa to guys na ibibigay. So yun nga, hindi pa rin siya overbought, nasa below RSI 50 pa siya. So going above 50, so as a trader, mga indication na mag-cross sa 50. So yun ang masasabi natin guys sa dito kay First Gen Corporation. So, yun nga guys, at ang EDX niya, medyo hindi na ituloy ang pag-weekend ng trend. So, medyo lilo yung kwan guys. So, medyo nakikita yung ADX niya, hindi tulad nito na tuloy-tuloy yung pagbagsak. Kasi, pag tuloy-tuloy yung pagbagsak ng kwan mo guys, ng trend mo, ibig sabihin unti-unti na ganito guys, ibig sabihin unti-unti bumabagsak yung price mo. So, nagkakaroon ng weakening of trend. So, kasi nga, biglang bulos uptrend niya, then biglang nagkaroon ng weakening. So, ibig sabihin kasi guys, ito guys, weakening of trend. Weakening of trend, ibig sabihin, hihina yung uptrend mo, possible magkaroon downtrend, at ang ADX mo nasa between above 50 at going to 20. Ibig sabihin niyan guys, nagkaroon ng strong trend yon. Strong trend, weakening of trend, ibig sabihin ang magwi-weaken ito, yung unang trend na form. Ang sabihin strong trend, ibig sabihin strong trend na yung sa price na yun guys, indication na kung ano siya, strong trend pababa na yung binibigay niya. Yun ang ibig sabihin ng guys. Ang unang trend guys, ito guys, pag sabing weakening of trend, nung biglang pababa, ibig sabihin nun guys, medyo hina na, hindi na siya ganong tutuloy-tuloy yung trend. Din dito, pag pinat mo siya, yung titingnan mo indication niya, saan pumasok yung graph niya, dito, pag between 20 and 40, ibig sabihin strong trend. Pag between above 50 pa, ibig sabihin extreme yung trend, ibig sabihin bubulusok yung presyo pababa or pataas. So nakita nyo, medyo extreme pa guys. So nasa above 50 pa siya eh. So dito, nakikita nyo, so malayo. So medyo dito nagkaroon ng strong trend na tinatawag. So medyo pataas pero tuloy-tuloy na bumagsak guys. So ito, hinihila niya guys. So medyo nagkaroon ng weakening dito banda. So part na yan. So, yun ang masasabi ko dito kay First Gen. Baka magkaroon to ng tinatawag na reversal or kung magtuloy-tuloy itong RSI, ito mag-twist itong si ADX. So, Bollinger Bands, may confirmation na itong yung lower band mo, yung upper band na lang ang naghihintay. So, pag green candle at nag-confirm bukas to, possible may profit pa tayo hanggang sa Friday dyan guys. So, GT Cap. So, yun nga, medyo may parang bumaba yata to yung kanina nakita ko sa news. So, medyo bumaba compare doon sa lower high niya, nung nakaraan ito yung lower high niya eh. Compare nung first quarter, yung second quarter. So, ito yung lower high niya yata nangyari guys. So, medyo mas mababa compare ngayong araw. At yung ADX niya is nandito pa naman eh. At yung nito, nagkakaroon to guys napagkaroon ng narrowing, ibig sabihin magpo-form ng panibagong trend. So magkakaroon ng konting sideways to guys. So bukas baka yung candle niya is nakahag pa rin dito. Sana green candle na nakahag pa rin dito guys sa tinatawag natin na simple moving average. At medyo narrowing, ibig sabihin magpo-form ng panibagong trend. Sana kung magkonting sideways tapos panibagong trend na ipo-form is uptrend pa rin, maganda pa rin yun. So pero sa nakikita ko guys, pag green candle at above RSI, so possible na magkakaroon to ng tinatawag na uptrend na konti. May konting uptrend. So medyo mababa sa lower high compare ngayong araw. So sa report nito kanina eh. So net income yun guys, negative sila, ibig sabihin nalugi pa sila ng 47 million. So negative sila guys.
Ngayon guys, total revenue. So medyo nalugi pa sila ng 47 million. So 100.92% ang nalugi sa kanila. So compare nung nakaraang second quarter. So medyo mas mababa pa ang kanilang compare sa operation nila guys. Ang operation nila guys, mas lugi pa ang operation nila ng 47 million. So medyo siguro nga kasi GT Capital, 'di ba? Yung kanto involved sa Toyota sa mga sasakyan. So possible nagkaroon ng sa pandemic, so wala namang pera yung tao ngayon, wala may kukuha ng sasakyan. So kailan ba nagsimula to? So tuloy-tuloy nga sila, oh. So kahit nagkaroon ito noong June, so noong June nung lip yung ECQ, so bumalik pero hindi rin nakabawi guys, oh. Hanggang nagtuloy-tuloy nga siya, eh. So kailan na bumalik yung tinatawag natin na MECQ dito sa Metro Manila. So medyo hindi nga maganda yung nagkaroon kay GT Cup guys. So pero masasabi ko dito guys, baka may counting pag-angat siguro guys, pero hindi maganda as investor eh. As a trader, medyo maganda kasi baka green candle, so possible green candle RSI, so maganda sa trader, pero sa investor hindi mas siya maganda tingnan. So yun masasabi ko kay GT Cap guys. So 424 naman ang kanyang price, so malabo naman tayo dyan guys kasi small time trader lang tayo. So ang possible lang natin kasi ng mga target is si dito sa kasi DMCI 3.69. So ito yung mga price natin, range tayo hanggang 5 pesos to 10 pesos maximum natin na price na tinitingnan. So sunod pa guys, URC Tech. So nasa kanila trending URC. So medyo malaki din, pero ang indication kay URC guys, medyo overbought na siya guys. So may baka may indication na to guys, magkaroon na to ng narrowing dito. So nagna-narrow na to guys. So baka bukas magkaroon ng konting flat to guys, flatten yung paggalaw nitong tinatawag. So baka magkaroon to ng pagnanaro o yung tinatawag dito na perform na para pababa. So sa indication na is overbought na to guys kasi halos nandito na siya. So hindi naman siya nagtatagal kung napapansin nyo. Yung overbought niya hindi siya nagtatagal guys. So mas na bumaba siya, tuloy-tuloy siya bababa guys. So possible pag nag-red candle to guys si URC bukas, baka bumaba na rin to. So yun ang masasabi ko kay URC guys. May karoon ng panibagong trend nagkakaroon Ibig sabihin magsa-sideway lang yung presyo to o bababa ng konti, taas konti yan sa mga susunod na araw, then saka siya magko-confirm na anong trend ang gagawin niya. So possible, ang sinasabi ko nga sa inyo, baka i-form na talaga na trend ito is downtrend. So yun ang masasabi ko sa dito kay URC. So medyo nasa baba yung ADX, so hindi maganda indication ng mga ADX, so halos below 20. So maganda sana indication ng ADX pag uptrend at between sa 40. So between malapit sa 40 at crossing above 40. So yun sana magandang ko ng ADX. Pero sa nakikita ko RSI niyan, so overbought na rin to. So dito medyo weekend kasi nasa ilalim medyo nag-flat so mapapansin nyo. So hindi ganong ka-trend. So parang hindi niya na-support yung trend na to. So medyo may pagbali siya. So possible may pag-downtrend pa to guys si URC. ICT, so medyo malaki, 89.47 million. So 0.46 na naman ang binagsak niya, International Container Terminal. So medyo na-hold kasi guys yung mga container, pero ang kagandahan nito guys, kasi kay Rason ang may-ari nito So possible overbought na rin siya, so may possible may pag downtrend. So ito nga nagkakaroon siya ng narrow. So pag mga ganyan nakikita nyo guys, so naghihintay na lang to ng confirmation ng narrowing guys. So pag narrowing, ibig sabihin weakening of trend, then down, magkakaroon to ng tinatawag na down na maganda sana guys kung ang narrowing niya, pagpapuntang narrowing, ang price mo dito crossing above pero nasa taas So ibig sabihin at itong RSI mo nagkakaroon ng overbought na rin yan So possible hindi rin siya nagtatagal kasi tulad ng sinasabi ko sa inyo sa ibang mga company. So mga malalaking company, hindi rin gaano nagtatagal yung makikita nyo kay SM. Hindi rin gaano nagtatagal yung mga RSI niyan guys sa taas. So possible bumabagsak din yan. So then may pagtuloy-tuloy yung pagbagsak din, kakaunti magkakaroon ng uptrend. So possible kasi guys, may monthly yan nagkakaroon sila ng monthly reporting. So kaya medyo ganito ang RSI niya guys. So possible ito guys, magkakaroon ng downtrend to guys. Kasi nga overbought, medyo pa-downtrend. So i-confirm natin guys, alligator. Tingnan alligator. So yun nga, halos yung medyo naglalaylo ito guys. So yung tinatawag yung sa yung green na to, yung lips. So possible naglalaylo siya guys. So naglalaylo yung paggalaw niya. So ibig sabihin
parang may indication na bababa na siya. So ito naman ang tataas guys. So baka magkuhan niya guys, magkakaroon to ng downtrend. So isa pa sa mga tingnan natin diyan guys is si parabolic SAR. So nasa baba pa naman, ibig sabihin yan uptrend pa, pero overbought siya guys eh. So possible na magkaroon ng downtrend na to guys. So baka kung red candle na ibigay nito guys, baka bumalik sumampa na dito yung parabolic SAR mo. So yun ang masasabi ko sa kanya guys. So yung ADX niya, so yun nga, halos pa below 20, so medyo weekend yan guys. So magkakaroon ng weekend, so lalaro yan dito. So possible yung mga stock na to guys, so indication kung baka i-reach niya pa yung 50 guys eh. I-reach niya, possible guys, i-reach niya to yung below 50, lalaro siya sa below 50, then saka siya magkakaroon ng uptrend. So possible may karoon to ng downtrend yung international container na to terminal. So medyo, at hindi rin medyo maganda ang galawan nito ngayon guys eh, kasi nga walang gaanong movement, di ba, yung mga negosyo. So yun naman sasabi ko guys. So, AGI, so kanina nasa yan, sa trending na rin yan kanina eh. So, nagkaroon na tayo ng technical analysis dyan. So, dito naman tayo sa top gainers guys. So, nandito sa GTCAP, FEU. So, si FEU guys, hindi natin kalayan, maliit ang volume eh. So, walang ganong volume. So, dinadala lang siya sa 5.93% yung pag-angat ng presyo niya. So, yun lang ang kwan ko. Pero wala siyang volume guys, so kaya hindi natin siya pipiliin. So, GPH, so ganun din. Tech, so sa trending yan. So, natalakay na rin sa dito, GGS, first gen. So, MRC guys. Ito guys, magandang indication ito guys. Pero ang kwan ko dito guys, nakita ko is overbought na to. Yan no. Overbought na siya guys. Maganda sana indication niya guys. Malaki volume pero overbought na. To, nakikita nyo? So, ito medyo yung sinasabi ko sa inyo guys, maganda indication kapag pataas itong trend line mo ng ADX mo, pataas ang ADX mo, then yung presyo mo, yung RSI mo nasa ilalim, nasa below 50 pa. So going above 50 pa lang, at itong mga price candle mo is magko-cross pa lang dito sa tawag dito sa simple moving average dito sa Bollinger Band mo. So maganda yun guys, makakasakay ka doon ng profit. So pero kung mga ganyan overbought, so medyo nagwi-weekend o nagkakaroon ng flattening yung ADX niya. So baka possible may pagbagsak, pag bumagsak to ba susumod yung candle mo. So yun nga, indication ko dito, sigurado ako na may pagbabato. So hindi ko lang alam kung kailan siya, kung susubukan niya pa rin dito na magkaroon ng konting pagtaas, pero hindi na rin siya profitable. So kung bibili ka diyan, baka maipit ka pa. So mas maganda hintayin mo lang sa ilalim siya. So maganda rin indicator nito guys ay fundamental mining to guys. So involved din sa mining. So may possible na magkaroon muna ng downtrend sa mga investor, magte-take profit muna dyan guys. So yun ang maging laro nito guys ni MRC. So sumunod si TOGS. So medyo malaki volume pero maliit pa rin yan guys. So yung ADX mo sa lalim, so RSI 50. So mas maganda guys, at yung ito nagkaroon ng widening. So sana bukas guys, medyo maganda na rin volume na rin kasi sa compare mo sa price na 0.8, so medyo almost 500,000 na rin siguro yung volume nito ni TOGS. So yun nga, volume 500,000. So TOGS, so Harbor Star Shipping Service. So ito yung nagdadala ng mga container van na kinukuha niya doon sa malalaking mga barko na nanggagaling sa ibang bansa or papunta sa ibang bansa, na ito naghahatid doon. So kasi hindi makalapit sa mismong malapit sa pantalan yung ganong malalaking barko. Kaya ito yung purpose ng mga guys ng company na to. Kinukuha niya doon yung container van, din dinadala doon sa palapit sa pier. So medyo ngayon ang galaw, walang ganong galaw. Pero kung magkaroon ng open trade yung tungkol nga pag-open ng minerals, so baka possible guys na magkaroon to ng galaw na to ngayong si TOGS. So maganda na rin si TOGS guys. So nag-cross siya ngayon, so pag another green candle at nagbumuka na to ng tuluyan, so possible may uptrend to guys. So ngayon nga nabibreak niya yung RSI 50. So magandang indication na to guys. Pero yung ADX niya lang medyo nasa ilalim pa eh. Pero may downtrend pa na ngayong araw na binigay downtrend pa, kahit pataas yung pressure mo guys, pero downtrend pa si ADX guys. So sana kung nagtuloy si ADX, pero medyo downtrend ang kanyang indication guys So ibig sabihin medyo parang to guys, unusual. So baka nag-take profit, so baka nagkakuha ng volume. So number of trade ngayong araw nito,
So 36 guys, 36 trade lang. So possible, hindi maganda. So number of trades 36. So kahit maging kataas, so hindi maganda indications. Maganda sana kung ang number of trades mo is malaki, more than 100 or umabot ng 500, then ganyan yung price mo. Possible may uptrend. Pero kung ganyan guys, ibig sabihin yan, no, parang naglalagay lang ng volume guys. So nagkakaroon ng volume to. Nagkakaroon to ng tinatawag na pinagkakuan lang. So baka pulse indicator lang to guys. Pulse signal lang ang kanyang binibigay. So baka maingganyo. So yun ang masasabi ko kay Togs. So dito SBC, so hindi maganda. So Med hindi rin maganda. So dito tayo sa stop loser. So Emperador tayo guys. So makuan na to medyo hindi naman to maganda talaga kasi nga sabi ko nga sa inyo, 'di ba, nung nakaramba yung Friday, sabi ko, 'di ba, baka biglang bumulusok yan tulad nito. So nakikita nyo dito, yan yung nangyari sa kanya guys, sobrang overbought niya na. Pero yung RSI mo overbought, so pabulusok. Yung ADX mo, pag tumaas pa yan guys, ibig sabihin pag tuloy-tuloy yung pagbaba nito, so possible may pagbaba ng presyo guys. So ito guys, kapag nag-widening na to, so ito, pero sa tingin ko, magkakaroon muna to ng sideways na movement guys. So baka dito, magkakaroon to ng tinatawag na green candle, tapos red candle na dito bukas. So baka magkaroon to ng doji na red candle or red candle na hammer type. Pero ito, medyo lalaylo ang galaw nito guys. So ito, medyo neutral na tong galaw nito So may nag-i-indicate nito na magkakaroon na siya ng narrowing O yung galaw na ganito guys, medyo yung galaw niya, yung aayon lang sila guys, tatlong guhit na to, yung tatlong graph aayon sa isa't isa, parallel yung galaw nilang tatlo. So possible at magtuloy-tuloy yung pagbagsak ng presyo. So pag ganun ng indication guys, negative yun guys. At pag red candle bukas to at bumuka to guys, so at bumaba pa to ng RSI, saka yung kan mo, ADX mo is tuloy-tuloy yung pagtaas, ibig sabihin extreme trend ang ibibigay niya. Extreme trend na strong trend na extreme trend. So alam niyo guys, strong trend ibig sabihin malakas na trend or na magpo-form, at extreme ibig sabihin nun bubulusok. So mahabang trend ang mangyayari guys, strong, mahaba, at saka extreme ibig sabihin yung presyo, sa presyo yon. Ang strong price, ini-indicate ko yon doon sa price candle niya, bababa. Ang extreme sa presyo. So ibig sabihin, baka bumaba yung presyo, baka imimit niya ang 80 at ang presyo mo magbelow pa dito guys. So yun ang mga possible natin na titingnan. So number of trade, so kanina guys hinihilan na nga yan ng mga buyer guys So hinihilan na pababa guys, pero may mga seller gusto pang itaas. Ibig sabihin lumalabas na yung mga nagte-take profit so may nagsisell na. So yun ang possible niyan guys. So hinihila na nga pababa guys ang presyo, ibig sabihin binababa niya na guys. So pero hinihila pa rin So ibig sabihin nag-i-exit na yung may mga stock diyan. So nagte-take profit na rin sila. Kasi akala siguro nila magkakaroon pa to ng panibago kasi extreme yung candle na to yung makikita niyo yung candle guys, napakataas. So ibig sabihin napaka-unusual din yan Ibig sabihin yan hindi rin maganda ang ibig sabihin yan sa tinatawag natin na Bollinger Bands sa pagganyan ang candle mo. Ibig sabihin yan may susunod na pagbagsak diyan guys. Ang ibibigay sa iyo nga red candle. Pero yung parabolic star mo nasa ilalim pa, pero yung indicator, alligator mo medyo pero medyo may medyo parang bababa siya guys, yung lips, yung green. Parang may indication na medyo bumaba yan Medyo kung i-highlight siya maigi, medyo 'di ba, tarik na tarik siya, pero ito medyo parang humiga ng konti. So ibig sabihin niyan may baka bababa siya. Pero ito, tarik na tarik pa to guys. So ibig sabihin niyan guys, magko-cross below na to si yung list mo babalik sa ilalim. So ibig sabihin may pag-down na yung pressure niyan guys. So yun ang masasabi ko dito kay MP Rador. So yung iba guys wala namang mga volume niyan, iba tugo. So dito si BHI, so 0.03. So may downtrend na rin to guys. So makikita nyo downtrend na rin. So negative 2,000 ang negative. So 12.52 million ang nalugi. So negative siya ng 2,357. So isang hindi magandang indication. So negative talaga siya guys. Lugi talaga siya. So sa operation niya, negative yung net income negative. Ibig sabihin lugi siya. So okay lang na
Negative ito guys, pero yung net ang income mo positive pa rin, ibig sabihin may kinita ka pa rin naman, pero ibig sabihin mas mababa lang compare doon. So third quarter na nga to guys, oh. Third quarter 2019. So lugi siya. Compare mo, ano ba to? So second quarter, so BHI August 14. So period hanggang February, so negative nga. So saka makikita niyo bababa rin kasi February pa yan ang report niyan eh. Third quarter, period ending of February 29, 2019. So, dito, February 29, 2020. So, dito, nag-negative na siya, guys. So, di ba negative pa rin siya din? O, ibig sabihin, hindi maganda indication at saka pababa yung price niya, guys. Price candle. At ito, yung alligator mo. So, nagtatry na bumaba, guys, yung lips. So, ibig sabihin niyan, guys, magkakaroon na siya ng tinatawag na pagbagsak ng presyo. Kung mapapansin nyo, guys, yung presyo mo pag once na si yung alligator mo na ito, yung green na to, yung lips na tawag sa lips kasi alligator ano to, William Alligator formula to guys eh. So once na yung lips mo, yung green candle mo is nasa baba, nasa taas na yung blue, ibig sabihin may pagbaba na yung presyo mo. At yung mga candle mo, price candle mo sa baba na nila, ibig sabihin may pag downtrend. So yun napapansin nyo dito guys. So pero once na tumaas yung candle mo, pero ang kasi niyan guys, para masundan nyo guys nakita nyo na tumaas dito guys. Advance na guys eh. Dito ibig sabihin may taas na siya guys. Kasi ang binibigay kasi ng indicator nito guys is yung future niya. Yung future na price na simple moving average. So dito guys, bababa na siya. So dito pa lang nag-red na siya. Ibig sabihin may pagbaba talaga guys ng tuluyan guys. So yun ang masasabi nito kay BHIO Boulevard Holding. So sino pa guys? So, CCHP. So, ito guys, to guys, talagang may pagbaba na to. So, tulad ng sinasabi ko. Ito, medyo overbought na siya. Overbought na siya, pero nakikita mo, may pagtaas pa rin. Pero, wala na yan. Future na yung kanya, pero baka maglaylo na yan dito sa bukas guys. So, bumaba na siya ngayon guys. So, sa CCHP, kung kilala nyo ito na stock, hindi yan nagtatagal yung RSI niya sa isang part. So, once na bumaba, bababa yan guys, diretso-diretso. Bababa yan ng tuluyan kung nagte-trade kayo dito sa SHP. Sa hindi rin magandang indicator nito guys o na bibigay sa iyo. So medyo unti-unti na nagpa-flatten nito guys oh. Medyo humihiga na medyo maglalapit na magnaro. So possible na end of trend na guys. So possible na magkakaroon na to dito ng konting red pag nag-red candle pa to sa bukas to, magtuloy-tuloy below 60. So possible. At ito guys oh, pag masyadong mataas yan guys, yung ADX mo, so 36, so pag above 40 at going to 50, so ibig sabihin nun, extreme trend na magpo-form nyo guys. So ibig sabihin, ang pagbaba ng presyo guys, is tuloy-tuloy. So, pansinin nyo to guys, yung area na to. So, yan yung presyo niya, up and down. So, sa nag-below 20 sa medyo weakening guys. Ibig sabihin below 20, medyo weaken yung galaw ng kanyang price. Ibig sabihin, nasa below 20 kasi siya. Ibig sabihin, up and down, tataas konti, bababa. So, hindi sapat. So, may biglang taas, pero bumababa din. So, hanggang nag-weekend. So, hanggang diretso guys. So, pansinin nyo to guys. Diba, bumaba siya dyan guys. Pero pataas yung kanya. Yung strong trend ang nangyari sa kanya. So, yun ang possible dito guys. May pagbaba to sa HP. So, si JFC, so, sa tingin ko may pagtaas to, si JFC, ay, negative tayo ah. Pero sana, pag nag-open yung maganda indication nito, pero hindi to mararamdaman ngayong linggo guys, natataas, pero baka yung linggo may pagbaba to, saka na to magkaroon ng reversal, after na siguro ng week na to, na after kung ililip yung ECQ guys, kung ililip yung ECQ, pero ay ang MECQ, pero pag nagtuloy ang MECQ, so limited ang operation niya. So baka tuloy-tuloy yung pagbagsak rin niya. So medyo abang-abangan lang natin yan guys. So yun naman sasabi ko guys sa mga most active top gainers, top losers. So selective lang tayo based on volume. Based on value, based on volume and based on number of trades. So yun ang masasabi ko guys sa inyo. So si HPO 800 yun guys, tulad yan 862 yung number of trades. So medyo malaki na yung volume, so possible na malaki ang naghihila pa ilalim niya guys ng presyo niya. So yun nga, halos hinila niya na pa ilalim yung presyo ng CHP. So yun naman sasabi ko guys. Saka kay Jollibee, so marami 2.29k, so hinihila yung presyo pababa. So possible na pagbaba ito guys si Jollibee. So yun naman sasabi ko guys sa mga nag-trend na sa mga most active
top gainer at top loser na mga company. So, yun ang natin. So, may nakita tayo sa akin. Para sa akin lang guys, as a small trader, ang nakita ko, ito. Dito kanina, si DMC, saka itong si dito. So, DMC dito. So, magandang indication sa akin yan. So, as a small time trader, so, yun lang. So, wala na tayong makita. So, sa HP, kahit mababa yung presyo, so, downtrend talaga siya guys. Yun ang masasabi ko guys. So, maraming salamat sa inyo guys.